Magandang araw po sa ating lahat. Ang layon po ng videong ito ay para paghambingin ang magkaibang pangangaral ni Mr. Bong Saking ng CCF at ni Brother Eli Soriano ng MCGI tungkol sa kaligtasan. Kayo na po ang magpasya kung sino ang paniniwalaan nyo. Unahin na po nating pakinggan si Mr. Bong Saking. Sabi ni Paul, for the wages of sin is death, but, may but na malaking but the free gift of God is eternal life which is in Christ Jesus. Na kay Jesus Christ yung eternal life. Kumbaga, ito ang utang mo. Pero, binayaran ni Jesus kaya bibigyan kita ng regalo. Yung regalo na yan, sabing ganon, ay buhay na walang hanggan. Pero yung buhay na walang hanggan, na kay Kristo. So in other words, hindi mo matatanggap yan kung hindi mo tatanggapin si Jesus. Si Jesus kasi nandoon yung buhay eh. So, para mapasayo yan, kailangan mong tanggapin. Kumbaga, okay, riregaluhan kita. Libre, wala kang pinagbayaran dyan. Riregaluhan kita. Pag niregaluhan kita, paano yung magiging sayo? Kailangan mong tanggapin. Pag hindi mo tinanggap, hindi yan sayo. Ngayon, bakit napaka-importante yan? Parang ganito yan. Kunyari, sabihin ni Jesus, bayad ko na utang mo. Regalo ko na sa iyo. May buhay na walang hanggan. Di ka na mamamatay. Dahil bayad ko na. Regalo ko sa iyan. Maaari mo sabihin, teka muna, Panginoon. Kung binayaran mo na, di ang hirap na yan. Ibig sabihin, kung anong request mo, hindi na kita matatanggihan. Kasi utang na loob ko na yan parang hindi ko ata gusto yun. Gusto kong mabuhay on my own pa rin. Ako na lang, bahala na, patay na kung patay. Hindi pa rin mapapasayo yung regalo. Kaya balikan natin. Kaya sabi nga ni John, alam nyo, consistent yan si Paul, si John, pare-pareho sinasabi nila. Sabi niya, and this is the testimony that God has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. Pansin nyo, hindi lang si Paul ang sabi niyan, pati si Juan. Sabi niya, he who has the Son has the life. And who does not have the Son of God does not have the life. Ito yung patutuo ng Diyos. Ang sino mang may anak, may eternal life. Kung nasa akin yung anak, may eternal life ako. Kung wala sa akin yung anak, wala rin yung eternal life. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya, anong kailangan mong gawin? Kailangan natin tanggapin yung regalo ng Diyos by faith in Christ Jesus to save us. Sa madalit salita, kailangan tayong manampalataya na ginawa na ni Jesus yun. Kailangan nating aminin yun. Kailangan nating tanggapin yun. Kaya sabi nga ng Ephesians chapter 2, for by grace, you have been saved. Dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Hindi ito dahil sa iyong sarili, ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito resulta ng iyong ginawa, ito para walang magmamalaki. Kasi nga alam nyo, isipin nyo naman kung lahat tayo pupunta sa langit dahil sa ginawa natin, pagdating sa langit, payabangan tayo doon. Ba't nandito ka? Siyempre, iba ako Talagang ikaw, ba't ka nandito? Di ba? Yung pandating natin. Doon hindi na. Lahat tayo, walang ibang pupurihin kundi ang Panginoon Jesucristo. Lahat tayo iba sabihin, Panginoon, salamat po. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito. Di ba? Walang magmamalaki. Magpapasalamat na lang tayo. Kaya nga ito po yung tinatawag ng prinsipyo ng gift. Libre ito sa mga tumatanggap. Dahil yung giver, bayad niya na ng buo. Now, listen to this. Para yung kwento ni Abraham. Si Abraham, sabi ni Paul, na justified siya. For if Abraham was justified by works, kung siya po ay na-justify, napawalan sala o naging makatwiran dahil sa kanyang ginawa, pagmamalaki siya sa Diyos. But not before God. Sabi niya, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Tingnan nyo. Now, to the one who works, his wage is not credited as a favor. Kapag pinagtrabahuhan niya yon at natanggap niya yung regalo, ay hindi na favor yon, hindi na grace yon. Anong tawag doon? Bayad. But as what is due. But to the one who does not work, wala siyang pinagtrabahuhan, at naniwala sa kanya, na nagpawalang sala sa kanya, bagamat siya ay hindi makadiyos, sabing ganon, at siya'y ibinilang dahil sa kanyang pananampalataya bilang matuwid, nako, ang tawag dyan, regalo. Di ba? Regalo. Di ba? Ang sarap noon, paalala ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ano na ang role ng mabuting gawa? Nako,
yung mabuting gawa, yan ang magiging bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Kasi, the moment na nanampalataya kay Jesus, binigay na natin yung buhay natin kay Jesus. So, sa madalit salita, dahil naniniwala tayo siya yung nagbayad ng ating kasalanan, syempre, mabubuhay na tayo sa anong gusto niya. Hindi na yung sa ayaw niya, kundi ang mabubuhay tayo, ano yung magpapaligaya sa kanya, ano magbibigay ng kaluguran sa kanya, yun na yung magiging direksyon ng buhay mo. Kasi nagbago ka na, iba na. Kasi binigay mo na yung pananampalataya mo sa kanya, so makikinig ka na sa kanyang sinasabi. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, sabi ni Paul sa Ephesians, ganito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus." Tingnan mo, created in Christ Jesus. Binigay mo na yung pananampalataya kay Jesus. So, nilikha ka naman para kay Jesus. "For good works." Yun. Yun yung good works na dahil sa tinuro ni Jesus, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So, yan na yung noon pa man dinisenyo na ng Diyos para sa iyo. Lalakaran mo na lang. Dahil yung buhay mo ngayon na kay Jesus na. So, sasama ka lang kay Jesus. So, paano yan sa totoong buhay? Alam niyo, ang ganda si Jesus nagbigay ng illustration sa Revelation. Sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice," very personal, "if anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me." Ibig sabihin, magkaisa na kami. Kaya ito po yung parang aaminin mo sa Diyos, "Lord, tinatanggap ko yung na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Nananalangin ka sa Lord, inaamin ko makasalanan ako, inaamin ko di ako makakaabot sa kalwalatian mo, pero tinatanggap ko yung provision mo, si Jesus, na namatay sa krus para sa aking kasalanan, at salamat na buhay siya magmuli para ipagtibay na bayad yung utang kong kamatayan. Dahil naniniwala ako sa Kanya, mabubuhay ako muli kasama ni Jesus." Kaya ulitin ko, sabi ni Juan, at ito ang patotoo na ang Diyos nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, "Ang sino mang may anak," sabi niya, "ay may buhay, sapagkat yung buhay na walang hanggan nasa kanyang anak. Ang sino mang may anak ay may buhay. Ang sino mang walang anak ay walang buhay na walang hanggan." Pwede ba mangyari ngayon yan? Oo. Yun nga una mong mararanasan, yun ang una mong magkakaroon. Kasi din sabi niya, "Sinusulat ko to sa inyo upang para sa mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos ay malaman niya na meron na siyang buhay na walang hanggan." Yun ang natanggap natin. Ha? Wow! Paano nangyari yon? Dahil ang pangalawa mo natanggap ay meron kang kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Na siya naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Colossians 1, "For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son." Nilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang anak. "In whom we have redemption, the forgiveness of sins." Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. Hindi kaya yung mga nakaraan lang? Nung namatay sa krus, yung binayari niya nakaraan lang. Now listen to this. Alam mo, nung namatay si Jesus sa krus, hindi pa tayo pinapanganak. So lahat ng kasalanan natin future. Namatay siya para sa lahat ng kasalanan na yan. Maintindihan niyo po. Now, yun ang binigay ng Diyos. Kaya naman, sabi ni Jesus, ano ka na ngayon? You are a new creation. Kaya sabi ni Paul, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come." Kaya alam niyo ho, kagad na kay Jesus ka na, nagbago. Bago na yung nature mo eh. Yung dati, ang hangad mo, pansarili lang. Alam bakit? When we sin, we want to be like God. We want to be equal with God. But the design of God for us is to serve Him as our master. Kasi ang design natin talaga is to serve. Kaya whether we like it or not, we're serving someone, either ourselves or something, or we're really serving the master who created us. And I hope that would be the best decision you'll ever make. Bakit? Kaya ngayon, if you belong to Jesus, you are a new creation. Nagkaroon ka ng bagong nature, at ang nature na yan ay naghahangad to serve the real master who created us from the very beginning. Paano mo ngayon tatanggapin yung regalo? Paano mo yan gagawin? Ito, bibigyan kita ng tatlong simpleng ABC. Aminin mo makasalanan ka, paniwala ka or believe, admit that you're a sinner, believe that Jesus Christ died for you and He rose again from the dead.
And pangatlo, you commit your life to Jesus. Na sinasabi mo, Lord, tinatanggap ko yung kabayaran na yan and mabubuhay na ako para sa'yo. Gagayad kita sa panalangin. Ginawa ko to nung ako mismo nagdesisyon to accept the forgiveness of the Lord at yung regalo ni Jesus. Ginawa ko sa isang panalangin na mula sa iyong puso, panalangin mula sa aking puso, gawin mo ito ay nagagayad kita. Ganito yung panalangin ko noon, Panginoong Hesukristo. Inaamin kong makasalanan ako dahil hindi ako nakaabot sa standard ng Diyos at sa kalwalatian ng Diyos. Inaamin ko na hindi ko to kayang bayaran ng sarili kong gawa. Kaya tinatanggap ko ang regalo ninyo, Panginoong Diyos, ang iyong anak na si Jesus. Ang regalo ng buhay na walang ganana sa Kanya dahil siya lang ang matuwid na nabuhay at namatay para sa aking kasalanan. At para ipagtibay na bayad ng utang kong kamatayan, siya'y nabuhay magmuli. Tinatanggap ko yun, pinaniniwalaan ko yun. At Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. At Panginoon, at dalangin ko na ako'y mabuhay para sa kalooban mo lamang. Mabuhay ayon sa iyong kagustuhan. Mabuhay kasama ninyo, Panginoon Jesucristo. And I'm committing myself to follow you. Salamat po, Panginoong Jesus, sa kaligtasang pinagkaloob mo sa akin, sa kapatawaran ng aking kasalanan, at sa libreng regalong buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagtanggap mo sa akin. Amen. Sabi ni Mr. Bong Saking sa kanyang panalangin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas at Panginoon, at dalangin ko na ako'y mabuhay para sa kalooban mo lamang. Mabuhay ayon sa iyong kagustuhan, mabuhay kasama ninyo, Panginoong Jesucristo. And I'm committing myself to follow you. Ang sabi po niya, committed siya na susunod siya sa Panginoong Jesucristo. Ang tanong po, bakit sa buong pangangaral na ito ay hindi na ituro ang kautusan ng Panginoong Jesucristo na kailangang bautismuhan ang mga magiging alagad niya? Sa pangangaral ng Apostol Pedro, kailangan ang bautismo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Magbasa po tayo sa Biblia. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napansin po ninyo sa Gawa 2:38, sa bautismo hindi lamang mapapatawad ang mga kasalanan ng tao, kundi tatanggap pa siya ng kaloob ng Espiritu Santo. Bakit po hindi itinuturo sa CCF na kailangan ng bautismo dahil utos ito ng Panginoong Jesucristo? Sa napanood kong pangangaral ni Dr. Peter Tanchi, na founder ng CCF ayon sa Wikipedia, pinagbatayan nila yung magnanakaw na napako sa krus na pinangakuan ng Panginoong Jesucristo na isasama sa paraiso kahit
hindi nabautismuhan. Papaano naman po siya babautismuhan? Nakapako nga sa krus hanggang sa namatay. Isa pa, ng panahong yaon ay wala pang utos ng bautismo. Inutos siya ng Panginoong Hesukristo nang siya ay nabuhay na maguli. Pakinggan natin si Dr. Tanchi. Notice verse 42. He was saying to Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. You see, this criminal recognized that Jesus is going to come again, that he's the King of Kings. So once you realize who Jesus is, he died on the cross not because of his sin, but because of our sin, and he called on Jesus. What was the promise of Jesus? Everybody read 43. Truly I say to you, can I ask you a question? Did this man get baptized? Did he go to heaven? So baptism is not a means of salvation. He simply looked at Jesus and said, Jesus, remember me. Can I tell you something? If today you humble yourself and you call on Jesus and say, Jesus, I admit I'm a sinner. Jesus, will you be my Savior? Jesus gives you a promise. You will be with me in paradise. You know, that promise from Jesus is a certainty. That's what he offers us. To be born again, you have to look at Jesus. Kayo na po ang magpasya kung dapat bang gayahin yung nakapako sa krus na hindi na bautismuhan ng mga taong hindi naman nakapako sa krus. Ngayon po ay pakinggan naman natin ang pangaral ng kapatid na Eli tungkol sa kaligtasan. Yun po ang gusto kong itanong, Brad Eli. Dito po ba sa dating daan, paano po yung sinasabi sa Ephesians 2:8-9? Sige po, basahin po natin, kapatid na Luz, Efeso 2:8. Lagyan natin sa screen. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Alam mo, kapatid na Melina, yung talata na yan, hindi naintindihan ng mga pastor na napakinggan mo. Huwag kang magagalit, ano? Yung salitang naligtas dyan, dapat alam mo, saan naligtas? Na ang nagligtas sa'yo doon, hindi yung gawa mo. Kaloob ng Diyos yun. Di natin magagawang maligtas tayo doon. Alin yung kinaligtasan mo? Na hindi dahil sa gawa mo, naligtas ka ron. Tataas mo lang naman 2:8 ang sinabi mo, 2:8 at 9, ano? Tataas ko lang sa 2:1 and 5 para maintindihan mo, kapatid. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sabi ng Biblia, binuhay niya kayo, sabi ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano nung una. Kailan? Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at sa mga kasalanan. Nung tayo'y nabubuhay sa kasalanan, parang tayo'y patay nun Patay tayo nun, kapatid. 5:6 ng Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayan, yung mga nakabuyo sa kasalanan, kalayawan, mga patay ang tinatawag yan o kinukonsider yan na mga patay. Kaya lang sabi ni Pablo, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tapos sa versikulo 5, bagaman tayo'y mga patay, pakinggan mo ito, kapatid, hindi ito tinuro sa iyo ng pastor mo. Bagaman tayo'y mga patay
dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niya kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayon. Ano yung kaligtasang tinutukoy na sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa, naligtas ka doon. Saan? Sa kasalanan. Yun ang first step of salvation. Mailigtas ka sa kasalanan. Tandaan mo kapatid ha, ang first step o isang pangunahing paraan ng pagkaligtas, maligtas ka sa kasalanan. Bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Naligtasan sa kasalanan. Hindi nga gawa eh. Bakit gawa? Nasa kasalanan ka nga. Paano ka makakagawa ng mabuti? Nasa kasalanan ka. Sa biyaya ng Diyos, iniligtas ka doon sa kasalanan. Yun ang unang step. Pakinggan mo ha. Sa 1 ng Mateo, versikulo 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tamo, yun ang unang gagawin ni Kristo pagka nangaral na siya. Ipinaglilihi pa lang siya, sinabi na, siya'y manganganak ng isang lalaki, pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun ang unang step ng pagliligtas. Iligtas ka muna sa kasalanan. Pag naligtas ka na kayo sa kasalanan, ano ang makasunod? 6:22 ng Roma. Pakinggan mo ha. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay... Ngayong ligtas na kayo, laya na kayo sa kasalanan, naging alipin na kayo ng Diyos, meron kayong inyong bunga sa ikababanal. Pagkatapos mong maligtas sa kasalanan, dapat magbunga ka na. Ano ibubunga mo? Yung kabanalan, yung mabubuting gawa. No? Yun ang kasunod noon. Pagkatapos mong mailigtas sa kasalanan, patay ka, binuhay ka. Dahil sa kasalanan mo, patay ka, binuhay ka. Pagkatapos mong maligtas, maialis ka sa kasalanan, meron ka na ngayong, pwede ka na ngayong magbunga. Kaya ang sabi ni Kristo, yung sanga na hiwalay sa akin, hindi magbubunga sa kanyang sarili. Pero yung nakakabit na sanga sa kanya, siya ang puno ng ubas, magbubunga yon. At pagka nagbubunga, linilinis ng aking ama upang lalo pang magbunga. Basahin natin, no? Tas 15:2 ng Juan. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ayun. Pagka ikaw ay nagbubunga, nililinis ka pa ng ama para lalo ka pang magbunga. Ano ngayon yung bunga? 5. Doon din sa talata na yun. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Yung bunga, alin yung bungang marami? Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin, lilinisin ng ama para lalong magbunga. At ako'y sa kanya, nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Alin bunga? Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong, pakinggan mo kapatid, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung nakaugnay ka kay Kristo, di makakagawa ka. Yun ang ibubunga mo, yung gawain. Ano yung gagawin mo? Na siyang pinakabunga mo, na ikaw ay nakaugnay kay Kristo. Yung bunga sa ikababanal, yun yung mabubuting gawa. Basahin mo ang 2:10. Hindi kasi tinutuloy ng pastor na umakay sa'yo 2:9 lang ang singagawa sa'yo 2
2:8 hanggang 9. Hindi tinutuloy sa gist. Tutuloy mo lang, maintindihan mo eh. Pakinggan mo ha, kapatid. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya na But God must save you from your sins, which is the first step of salvation. After you have been saved by grace from your sin, then you are expected to bear fruits. And what are those fruits? Those are the good work. Kaya kung itutuloy mo sa 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen? Kaya kailangan ng mabuting gawa, kapatid, na tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Tayo'y kanyang gawa. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Tapos sasabihin mo ngayon hindi na kailangan mabuting gawa, maliligtas ka. Mali. Kailangan mong gumawa, kapatid, para maligtas ka. Basahin natin ang, yan din. Diba? Basahin natin ang salita ng Diyos sa 2 ng Pilipos. Basahin natin ang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagpuspa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron kang gagawin para maligtas, sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para maligtas ka, magtatrabaho ka, kapatid. Walang maliligtas na hindi nagtatrabaho. Para maligtas ka, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Para maligtas ka, gagawa ka. At yung biyaya ng Diyos, nag-uutos yun na gumawa. Hindi lang nila kilala yung biyaya. Biyaya lang biyaya. Grace, grace. Ano yung grace? Alam mo ba yung grace, Pastor? Alam mo yung grace? Eto, yung grace, nag-uutos yun tayo gumawa. 2:11. Basahin natin sa English. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tagalogin mo, Sis Luz. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaligtasan yung dala-dala ng biyaya na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid, banal. O di may gagawin ka, magbabanal ka, magpapakatwid ka, ang liko, magpakaliko pa, ang banal, magpakabanal pa, may gagawin ka. Marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, matwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. May gagawin and godly in this present world. You have to do something in order for you to be saved. And those things are those good works that God had before ordained that we should walk in them. 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped or furnished unto all good works. Tapos sasabihin nga itong mga pastor na ito ng Baptist, ng mga kasi, kung pag-uusapan lang yan ng harapan, liliwanag yan eh. Kasi ang mga pastor, malalakas lang ang loob magturo ng mali pag walang nakakaintindi. Dinadaya yung mga walang malay sa Biblia. We are saved by grace.
not by works. This is the gift of God. That's true. We are saved from what? We are saved from the judgment in the eternal fire? No. The first step of salvation is to be saved from sin. And it is the grace of God that saves us from sin without doing any good work. Because it is a gift of God. Pagmamahal ng Diyos sa tao yon. Na kahit puro masama ang ginagawa mo, kahit mali ka, bibigyan sa biyaya niya, gusto kanyang iligtas, alisin ka sa iyong kasalanan, gaya ni Pablo. Si Pablo, napakasamang tao. Yan tinatawag niya ang kanyang sarili, I am the chief. Sabi niya, I am the chief. 1:15 of the book of 1 Timothy. Basahin natin. It's a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Si Pablo pala ang chief ng lahat ng makasalanan sa mundo. I am the chief. Ang pinakamasamang tao ayon sa kanya. Pero nailigtas siya sa biyaya ng Diyos. Naawa ang Diyos sa kanya, tinawag siya. Nung matawag siya, the first step of salvation is to save him from his sin. He was forgiven. He was baptized. Baptism is the way of God to forgive your sins. The true baptism. After baptism, ang ginawa ni Pablo, naggumawa na siya ng aral ng Diyos. Sumunod na siya sa utos. Lagi na siyang sumusunod sa utos. Yun ang kanyang ginagawa daily in his life, is to follow the words and the commandments of God. Para sabihin mo, di na kailangan mabuting gawa. Napakalaking pagkaligaw yung kinakalat niyang mga pastor na yung galing sa Amerika. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na Kristiyano, ngayong wala na ako, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. You have to work for your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit? Kasi ang Diyos ang unang-unang gumagawa ng mabuti. Tayo naman, we are co-workers of God. Tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. May gagawin ka. 3:9 ng unang Korinto. Sa English, ang sabi, we are laborers together with God. We are laborers together with God. We must labor. Let us read in Tagalog. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Anong gagawin mo? Kung wala ka nang gagawin, ba't ka tatawagin kamanggagawa ng Diyos? Meron ng paggawa, galing sa Diyos yun May iba't ibang paggawa sa iglesia, sa totoong iglesia. Sa iglesia ng mga demonyo, wala ka namang gagawin dun Magpe-praise the Lord ka lang, papalakpa ka ng konti, ligtas ka na. Yun ang paniwala nila. Sa iglesia totoo, sa 12:6 ng unang Korinto, At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. may iba't ibang paggawa sa iglesia. Kung nagtuturo sa kanyang pagtuturo, no? Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. May iba-ibang paggawa Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay ng magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ayan, bakit? Ang sabi sa 6, sapagkat yamang may kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hula ay manganghula tayo, ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya, may iba-ibang gawain sa iglesia, kapatid. Hindi pwedeng walang gagawin. Ano ka? Magbubulakbol. Papasok ko sa iglesia, totoo, magbubulakbol ka at maniniwala ka. Save ako by grace.
Naunawaan mo ang punto ko, kapatid na Melina. Maraming salamat po, Brad Eli, na naliwanagan po ako. Sa panahon ng mga apostol, sumunod po sila sa kautusan ng Panginoong Hesukristo na bautismohan ang mga magiging alagad. Mababasa po yan sa mga sumusunod na talata. Gawa 8:36 hanggang 38, Gawa 10:47 hanggang 48, Gawa 22:15 hanggang 16. Kayo na lang po ang magbasa. Salamat po. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at pinakamataas na kapurihan, magpakailan-kailanman. Amen. Salamat po sa Diyos.